it is not the general knowledge of the Christian community that because you are serving God, you will enjoy all the fruits of your service in this life. There are rewards that will only be enjoyed in heaven. Although hindi natin inaalis yung possibility na in some cases, maybe we can consider isolated cases, because the greater community of the first century Christians suffered poverty. Mahirap sila. Mga apostol nga walang tiyak na tahanan, mga hubad, mga nauuhaw, nagugutom. Meron mga pagkakataong ganon. They experience these things. Si Lazaro nga, namatay na pulubi. Naalala niyo yung kwento ng Panginoong Hesus, si Lazaro at saka yung mayaman? O nakita niyo ba sa mga taga-Korinto? Merong walang makain, walang anuman. Basahin natin ang 1:26 ng unang Korinto. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. So the majority of the first century Christians are worthless people. Worthless in the sight of this world. Para sa kanila, walang kwenta ang mga Kristiyano. Kaya hinahamak sila. Basahin natin sa 6:20 ng aklat ni Lucas. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao, at kung ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. We can enjoy the full reward of being a servant of Christ, not here on earth. It is not a guarantee that if you serve the Lord Jesus Christ on earth, you will enjoy all the prosperity in life that this world promises and this world may allow. The logic of the verse is, rejoice ye in that day and leap for joy. Behold, your reward is great in heaven.